Guys, natapos ng episode 1 and 2. Andito na tayo sa pangatlo. Sa pangatlo, work from home setup 101. Hindi pwedeng bahala na. Wala tayong Batman dito. Wala tayong hindi pwedeng bahala na po si Batman. Kailangan maayos ang ating work from home setup pero hindi naman super fancy. At least ready lang tayo just in case na ayan na dumating ng ating dream job. So, may mga question ako dito na nakalap. Ito yung mga usual question ng mga aspiring VAs. And syempre, ito rin yung aking mga question din before na nag-start ako sa freelancing para ma-communicate ko rin ito sa inyo. Kasi ito, ang hirap maghanap dito before kasi napaka-limited eh. Pero ngayon, ito na. Based on my experience, my own experience, ano ang may tutulong ko sa'yo at ano ang may comment at maibibigay kong mga tips dyan. So may mga tips na rin akong binigay dun sa naunang mga episodes. Panoorin nyo at syempre i-like nyo kada video, please. And subscribe naman. Sana dumami ang ating community. So yun lang, episode number 3, question number 1. Ano ang mga kagamitan na kailangan para magsimula sa freelancing? So sa freelancing, ang kailangan natin is laptop or desktop. Hindi pwedeng sa cellphone lang. Wala tayong trabahong cellphone lang. Iba yung trabahong yun, ha? Huwag yun. Ito, laptop and desktop. Ang specs nito, usually passing is i7. Hanggat maaari 8 gig. Kung hindi kaya, kasi yung 4 gig, pwede na yun sa mga admin task or non-voice. Pero yung 8 gig, nagre-require yun dun sa mga may mabibigat na app. Ang problem din sa mga naka 4 gig na RAM, mabilis siyang mag-crash dahil dun sa mga apps na i-download nyo. Kasi, depende kasi yan sa apply nyo, sa job description or sa position na gusto nyo or sa niche nyo. Kung gaano kabigat yung file. The more na mas mabigat yung file, the more na mas maganda dapat at mas mataas yung specs. So, depende yun guys sa inyo. Meron din naman doon mga option kung ano yung hinahanap nila. Pero, bibihira naman yung nag-limit nun. Usually, ang nagre-require nun, yung mga nasa ESL, yung mga ibang mga required na merong silang i-connect sa inyong data para ayos yung kanilang system para parang naka-remote yung inyong device sa kanila. So nga pala, dito sa freelancing, kanya-kanyang produce dito ng device. Wala pong binibigay na device si client. Pero meron pong mga iba exclusive na mga nakakakuha ng premium na client na binibigyan sila ng device. So ikaw, samantala, lahat po tayo diyan nakaranas, kanya-kanyang invest po tayo ng gamit. So laptop, prepare ka na rin ng external keyboard para hindi masira yung keyboard sa laptop. And then, syempre, and hanggat maaari, dapat may spare laptop ka. Kung hindi man, kailangan hanggat maaari, pag-ingatan yung ating laptop na roon ng damage. Or just in case nakikitaan nyo na ng konting kailangan na talagang palitan. So, yun na. Mag-invest na kayo sa maayos na laptop. So, for now, okay lang naman kahit refurbished lang. Okay lang kahit second hand. Okay lang kahit hindi brand new. Okay lang kahit yung medyo mababa yung specs. Basta importante, meron na kayong way para makapag-work from home, which is ito ang unang mga kagamitan na magpapatunay na kayo ay kahit paano nagpe-prepare na or ready na sa freelancing world. So ano pa yung mga question dito? Gaano kabilis ang internet? So sa internet, yung bilis depende rin dun sa inyong klase ng larangan na tatrabahuin. So ako usually, Converge, ako ang gamit ko, yung iba PLDT, yung iba naman Starlink. So ako ang gamit ko yung nasa 64 Mbps yung akin. Yung usually nasa 1.5 worth monthly yun ng Converge. So pwede na yun. Okay na sa akin eh, kasi kahit mabigat yung files, okay naman siya. And then, ano pa yung question? Sa Wi-Fi nga pala sa internet, gumamit kayo ng mga UPS. So yung UPS, yung parang mini power bank siya. Na kapag ka nagkaroon ng outage, magagamit yun siya, hindi kayo madidisrupt sa inyong mga trabaho. Ano pa? Ano ang dapat gawin kapag nag-crash ang laptop o nawala ng wifi? O, ayun, katulad doon, nabanggit ko na si UPS, kailangan meron ka nun, or meron kayong, swerte kung may solar, or kaya may mga co-working space, kung tawagin yun yung mga, pwede sa mga pang VA, na mga offices parang computer shop kung tawagin, pero pwede din doon. O kaya sa mga office shop muna kayo pupunta, paisado po na kayong wifi, ganun. Yun lang. Tapos, another question, kung gaano kabilis yun, ay okay na 64 Mbps, may backup plan ka ba for emergency? Yun. Napaka-importante ng backup plan. Backup plan or backup sa mga emergency like yung laptop, like yung internet. So, kapag wala ka noon, magkakaproblema ka kasi ang pinaka main problem talaga sa freelancing is yung internet, yung kuryente, at yung signal ng
yung network. Kasi kapag nawala ng kuryente sa mga probinsya, nawawala na rin ng signal. So, yun ang mga next problem doon. Pero, maaagapan naman yun kapag tayo ay prepared kasi may mga anunsyo naman sa mga news. Pwede kayong mag-antabi sa mga news for any, may mga paparating na typhoon or mga bagyo or anything na announcement for outage. So, yun, preparation and as well, kailangan makaproduce kayo ng spare device nyo. Pero, hindi pa muna requirement sa ngayon yan. Just in case lang. At least, eto, may ideya na kayo kung ano yung gagawin nyo sa mga emergency like yung UPS, like yung kung meron kayong mga generator, or makapunta muna kayo sa mga co-working space or sa kapitbahay, maki-wifi kayo or punta kayo sa mga coffee shop doon. So, yun yung mga other ways just in case of emergency. So, tapos na natin ang episode number 3. Next is episode number 4. So guys, sana nakatulong kung paano ang work from home setup. Hindi kailangan ng social na setup, hindi mo kailangan ng pabongga. Basta ikaw may lamesa maayos ka makakapag-work. Okay ka na. Goods ka na. So next topic is episode number 4. So maganda rin yun. Ayan, bigay na ako kahit paano ng mga tips and syempre yung mga preparation natin from 1 to 3. Next is episode number 4. Please like and subscribe and i-share mo na rin sa mga friendship mo na nagtatanong kung paano pa maging DA.